Matagal na pinagmasdan ni Brandon ang kanyang refleksyon sa salamin nang pumasok siya sa banyo. Mabuti na lang at may sariling banyo ang kwartong kinaroroonan niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Brandon Rodriguez, captive ka ng isang babae ngayon. Can you imagine that? Naiiling na sabi niya sa kanyang refleksyon. Hindi niya akalaing magigising siyang bihag na siya ng taong hinding-hindi niya inakalang makagagawa niyon sa kanya. Sa galit na nakita niya sa mga mata nito, kanina pa, hindi maitago ng mga peking ngiti nito ay batid niyang magtatagal siya sa kung saan mang lupalop ng mundong kinaroroonan niya ngayon. Ang katotohanan na nagawa nitong lansihin siya habang tumatakbo ang sasakyan niya at madala siya rito ng walang kahirap-hirap ay isa ng indikasyon na planado at pinaghandaan ang lahat ng gagawin nito sa kanya. At sa inamin nitong ito mismo ang may pakana sa mga pagtatangka sa buhay niya, naisip niyang matagal nang kumikilos ang dalaga upang paghigantihan siya. At mukhang desidido ito, hindi niya maiwasang mainis sa sitwasyon niya ngayon. Bakit dinala niya ako rito? Ano talaga ang plano niya sa akin? Hanggang kailan nila ako gagawing bihag dito? Galit na saad niya sa sarili. Never in his 27 years of life na nangyari ang ganito sa kanya. Bagamat nasa sinapupunan pa lamang siya ay may panganib ng nakaamba sa kanya. Dahil isa siyang Rodriguez at mainit sa mga mata ng mga masasamang tao ay hindi pa naman siya nakuha kahit minsan. Wala sa kanyang hinagap na isang babae lang pala ang makagagawa niyon sa kanya. Isang babaeng nakilala niyang mahina at walang lakas ng loob na gumawa ng nagawa nito ngayon. He took a quick shower. Malamang na hinahanap na siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa impluensya ng pamilya niya, the PNP chief being his godfather, umaasa siyang matutunton kaagad siya. Matutunton? Paano siya matutunton kung hindi nga niya alam kung saang lupalop siya naroon? Basta, malakas ang pakiramdam niyang malayo sa Maynila ang kinaroroonan nila. Ang mga log cabins ay karaniwang nakikita sa mga island resorts o remote islands. Nag-toothbrush muna si Brandon. Kompleto ang laman ng banyo. Hindi niya alam kung sadyang nakahanda ang mga iyon para sa sinumang bisita o nakalaan ang mga iyon para sa kanya. Nang lumabas siya ng banyo, ay may tray na ng pagkain sa side table. Mukhang masarap naman iyon ngunit hindi niya alam kung makakain siya. Dinaig ng kung ano-anong isipin ang pagkagutom na dapat ay nararamdaman na niya ng mga sandaling iyon. Lumapit siya sa bintana at binuksan niya iyon. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Kainis, anong lugar to? Ang nakikita niya ay panay bundok, rainforest at dagat. Anong lugar to? Napalingon siya sa pinto. Si Angel ang muling pumasok. Gustong gusto niyang sugurin ito ng yakap ngunit bago pa siya makahakbang, ay napansin na niya ang armas na nakalagay sa bandang baywang nito. Armas? Kailan pa natutong humawak ito ng armas? Kumain ka na. Hindi iyon imbitasyon sa isang masarap na breakfast, kundi utos mula sa isang babaeng dominante. He just stared at her. Ni hindi na niya sinulyapan uli ang pagkain sa tray. Hindi ka mabubusog kung titingnan mo na lang ako ng ganyan. At hindi mo na ako makukuha sa mga tingin mo, Brandon Rodriguez. Seryoso na sabi nito. Tumingin siya muli sa labas ng bintana. Anong lugar itong kinaroroonan natin? Tanong niya. Basilan? Iraq. Patuyang sagot nito. Galit na hinarap niya ito. Paano mo ko nandala sa lugar na ito? Anong klaseng pampatulog ang ginamit niyo sa akin? Nang mawalan ka ng malay, dahil sa ipinaamoy sa'yo ay tinurukan ka naman nila ng matinding pampatulog para madala ka ng mga tauhan ko rito nang hindi ka nagigising. Baka kasi makapalag ka pa. Napapuntong hininga ang binata. What are you plotting to do, Angel? It's good you ask. Don't worry, Brandon. I can assure you that your stay here will be very memorable. It will be something you can't forget the rest of your life. Sabi ng dalaga na may makahulugang ngiti. Muli, pinagmasdan niya ang mukha nito. Mayabang na nakapamaywang ito. Undeniably, mas maganda ito sa new look nito. Bagay rito ang bagong personalidad nito, ang bagong estilo ng pagdadala nito ng sarili. Ngunit hindi ang ibang pagbabago nakikita niya sa dalaga.
Mas gusto pa rin niya makita ang angel na mahaba ang buhok na hindi man lang makita ang shoulders nito. Simple. At ni hindi marunong magtaas ng boses. Iyong angel na parating may kimingiti. Hindi ang malatigring babaeng nakikita niya ngayon na tila laging sasalakay sa kalaban. What do you mean? Tanong niya rito. I'm gonna teach you a lesson, Brandon. Anito, malaki ang kasalanan mo sa akin, remember? Natigilan siya. I know. I've done something wrong? No, hindi mo alam eksakto kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos mong paglaruan ako. Lalong dumilim ang mukha nito. I've caused you pain. Hindi simpleng pain lang yun, Brandon. So much pain. Humakbang siya palapit dito ngunit maagap din itong nakahakbang paatras. Itinaas nito ang kamay na humuhudyat na huwag niyang ituloy ang paghakbang palapit dito. Don't you dare touch me. Never again. Hanggang dyan ka na lang, Brandon. Ngunit tumakbang pa rin siya. Hindi siya kayang takutin ng isang babae lang. Pero nabigla pa siya ng kunin nito ang armas sa baywang nito at itutok iyon sa kanya. Isang maling kilos mo lang at mawawala ka na. Babala nito. 2 kamay ang nakahawak sa armas. Angel, put that down. Huwag mong biruin yan. Sinong nagsabing nagbibiro ako? Napaatras siya na makita niyang nakakawit na ang hinduturo nito sa gatilyo. Kapag nagulat ito ay tiyak na tapos na siya at mahigit 1 dipa lang ang distansya sa pagitan nila. Mukhang hindi na ito baguhan sa paghawak at paggamit ng armas. Napakunot ng si Brandon. Mukhang marami pa siyang makikitang nakamamanghang pagbabago sa dalaga. Mukhang bihasa na itong humawak ng armas at marunong ng umasinta. Ang gawing puso pa niya ang inaasinta nito. Angel, you can't be serious, sabi niya rito. I am Brandon Rodriguez, kaya kung ako sa'yo, hindi na ako lalapit pa. Mag-usap tayo, Angel, please. Marami akong gustong sabihin sa'yo noon pa. Haven't I told you na wala akong panahon sa mga sweet nothings mo? Pulyaw nito. Tapos ka na sa buhay ko. Minsan mo lang akong mapapaikot, never again. But you have to know kung ano talaga nangyari sa akin nang bigla ka na lang mawala at hindi ka na nagpakita. Noon ko lang na-realize ang kasalanan ko. Noon ko lang din na-realize na mahal mo pala ako? Ha? Tell that to the Morans, Brandon. Huwag ka na magsayang ng oras because I won't believe you anymore. Hindi na ako magpapaloko pa sa'yo. But Angel, tumigil ka, Brandon. Muling iniumang nito ang armas sa kanya. Napabuntong hininga siya. Mukhang sarado na ang isip nito. Okay, relax. Hindi na ako magpipilit. Ani ang nakataas sa mga kamay sa ere. Dapat lang. Dahil dito sa islang ito, ako ang magsasabi kung kailan ka pwedeng magsalita. Hindi ka hari sa lugar na ito. Walang pakialam ang mga tauhan ko. Ang mga pating sa dagat na nakapalibot dito, kung isa ka mang Rodriguez, you will regret every wrong move. Wala kang privileges dito na katulad ng mayroon ka sa kaharian mo. Hindi siya umimik. Nang matansya siguro nitong wala na siyang balak kumilos na hindi na ayon sa gusto nito ay ibinabana nito ang hawak na armas. Hindi mo man lang ba ako pagbibigyan, Angel? Kahit maraming lilinawin at babaguhin ang mga gusto kong sabihin sa'yo? Babaguhin? Lilinawin? After 5 years? Saka mo lilinawin ang dapat mong nilinaw noon pa? May pagbabago pa ba? The damage has been done and nothing will change. Kahit maglitanya ka pa ng kung ano-ano, kahit tumula ka pa sa harap ko, because I hate you. Isanigaw nito ang huling pangungusap. Her eyes were blazing with anger. Sa puot na nakikita niya sa mga mata ng dalaga, ay parang kahapon lamang siya nakagawa ng kasalanan dito. For 5 years, dinala ko yun dito. Tinuro nito ang tapat ng puso nito. All these years, wala akong ginawa kundi ang paghandaan ng paniningil ko sa'yo, Brandon. Ganoon ba kalaki ang kasalanan ko sa'yo, Angel? Nag-isang guhit na lamang ang mga mata nito. Pinaglaruan niyo ako magkakabarkada para lang makuha mo si Junie Castro? Ginamit mo ako. Maliit lang bang kasalanan yon? Okay, inaamin ko yun. But for heaven's sake, please listen to me. Para malaman mong hindi makatwira ng ganyang galit. No,
Wala ka nang pwedeng gamitin sa salitang makakapagpahilom sa sakit na ibinigay mo sa akin. Without hesitation, ay ginawa niya ang isang bagay na never pa niyang ginawa sa buong buhay niya. Lumuhod siya sa harap ni Angel. Forgive me, Angel, kung alam mo lang kung paano kita ipinahanap. Ipinahanap mo ako dahil nakokonsensya ka pero wala nang ibang dahilan. Ipinahanap kita dahil tumigil ka. Muli itinutok nito ang armas sa kanya. Sa mismong mukha nito, get up. Saad nito sa kanya. I said, get up. Napilitan siyang tumayo. Gusto mong tapusin na kita? At ipakain sa mga pateng? Hindi ba sinabi ko sa iyong wala kang privilege dito para magsalita? Nanlulumo siyang napaupo sa gilid ng kama. Naiiling siya nang muling tingnan niya ito. Ibinaba na nito ang hawak na armas. Teritoryo ko to, sabi nito. I own the island. I own the people. I own everything you see. I'm in control. Hindi na issue rito kung nagsisi ka pa or what. No amount of endearing words could heal the wounds. Sinira mo na ako, Brandon, and this is my chance para ibalik sa'yo ang ginawa mo sa akin noon. Tikman mo ngayon kung paano akong maningil. Okay. Singilin mo ako sa paraang gusto mo. If that's what you want at kung dyan ka magiging masaya. Wika niya. I won't complain. Dahil wala ka talagang karapatang mag-complain. Asik nito sa kanya. Gagawin mo kung ano ang gusto ko. Huwag kang mainip. Malalaman mo rin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Sinulya pa nito ang pagkain sa tray. Kumain ka na. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Ngunit pumihit ito sa kanya bago ito makalabas ng pinto. Don't you ever try to escape? At wag na wag ka rin gagawa ng hindi ko magugustuhan. You will regret it, Mr. Rodriguez. Saka lumabas ito. Nang mapag-isa uli siya ay galit na nasuntok niya ang kama. Sa halip na kumain ay suminip siya uli sa bintana. Mukhang napaka-remote ng lugar na kinaroroonan niya at mukhang seryoso na ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng dalaga. A vengeful woman could be dangerous. Sa nakikita niyang puot sa mga mata nito at sa mga pagbabago nito, mukhang nanganganib nga siya. Pagkatapos niyang kumain ay muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki at kinuha ang pinagkainan niya. Sa tansya niya ay nasa early 20s pa lamang ito. Ngunit maskulado, may pormang malakas. May nakasukbit ding armas sa baywang nito. Where's Angel? Tanong niya rito. Nasa lighthouse ho. May lighthouse pala rito? Ipinasadya ni boss. Anong lugar ba to? Pinagbabawalan kami ni boss sa sabihin sa inyo mga detalye. Bakit? Galit na tanong niya. Baka gamitin mo raw sa pagtakas. You could at least give me an idea kung anong lugar ito. Part na ng Visayas ang islang ito, sir. Pero malayo sa kabayanan. Mahirap matuntun dahil natatakpan ng malaking isla na may nagtataasang bundok. Napaahon siya mula sa kinautpuupuan niya. Mahihirapan pala talaga siyang makatakas kung iisipin niyang tumakas. Ano bang plano niyong gawin sa akin? Hindi ko ho alam. Wala siyang sinasabi sa amin tungkol sa plano niyang gawin sa inyo. Kay Angel pala ang islang to? Oo, sir. May private island si Angel? Bakit bigla naman yata ang pagyaman nito? Ngunit hindi siya interesado tungkol doon. Bago lumabas ang lalaki, ay pinigilan niya ito. Hindi ba ako pwedeng lumabas man lang ng kwartong to? Tanong niya rito. Hindi. Hanggat hindi pumapayag si boss, sabihin mo sa kanya. Gusto kong lumabas ng kwartong ito, hindi ako tatakas. Sige, sasabihin ko kay boss. May kalahating oras ang lumipas bago bumukas uli ang pinto, si Angel ang sumungaw roon. Anong problema mo? Matapang na tanong nito. Nakataas sa mga kilay at nakapamaywang. Hindi ako sanay ng nakakulong, Angel. Captive mo na ako rito. May mga tauhan kang nagbabantay sa akin. Siguro naman, pwede ako magpahangin sa living room or sa iba pang parte nitong bahay mo. Napaka-demanding mo naman yata. Baka naman kapag binagbigyan kita, humingi ka naman ng alak o babae sa susunod. I'm a very active person. Hindi ako pwedeng i-isolate na lang sa basta sa isang maliit na lugar. Alam ko kung anong niisip mong gawin. Tatakas ka. Hindi ako tatakas. Para patunayan sa'yo, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Hindi ba sinabi ko na sa'yong tatanggapin ko? Ano mang parusang ibibigay mo sa akin? Para kang totoo. You know what, Brandon? Gusto kitang palakpakan. Sa bagay, kilala kita.
Magaling ka magpanggap at magkunwari. Kaya nga hindi man lang ako nagduda na pinaglalaroan mo lang pala ako noon. You can make a good actor. I'm serious, Angel. Mahihibang ako rito kapag ikinulong mo ako. Eh di mas maganda. At tinalikuran na siya nito. Angel, hey, wait! You can't do this to me! Ngunit parang walang narinig ito. Dahil sumaranas sa kanyang harap ang dahon ng pinto, sa inis ay pinagsisipa at pinagsususuntok niya ang pinto. Angel, open this door! Mag-usap tayo! Huwag mo akong gawing preso sa kwartong to. Ngunit tahimik sa labas. Bagamat alam niyang may mga nakakarinig sa kanya, ay mukhang wala namang balak ang mga itong pumansin sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang manlumo at maghintay sa susunod na mangyayari. Anong parusa ba ang kayang ibigay ni Angel para sa lalaking minsan niyang minahal? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.